Kung familiar kayo sa mga Greek gods, sa mythology, merong isang Greek god at siya yung Greek god ng mga blacksmith, yung gumagawa ng mga armor, ng mga weapons, mga equipments ng mga Diyos sa Mount Olympus. So basically, itong Greek god na to, siya yung gumawa ng gamit ni Zeus, gamit nila Hermes, gamit ng iba't ibang mga Greek gods. Actually, yung mga trono ng lahat na nasa Mount Olympus, na Greek gods, siya rin yung may gawa nun. So, he is called Hephaestus. So, si Hephaestus, siya yung gumawa ng lahat ng mga makapangyarihang gamit sa mythology na ito. Pero sa passage natin ngayon, sa magiging topic ng sermon natin ngayon, there is something like that. Pero, of course, hindi ito mythological at hindi rin ito physical. Ang pinatutungkulan dito ay yung alam natin at familiar tayo na the whole armor of God sa Ephesians chapter 6. Actually, meron nitong isang Puritan book na galing mismo dito, The Christian's Complete Armor. Si William Gurnall yata yung sumulat nun. Tama. Ayan. So, yun ang tatalakayin natin ngayon. Ano yung dapat pag-isipan natin? Ano yung mensahe na makukuha natin sa usapin ng baluti ng Diyos? Kaya tumayo tayo. Babasahin muna natin ang passage natin at saka natin ito i-expound. Ephesians chapter 6 at nasa verses 10 hanggang 18. So, Ephesus 6, 10 hanggang 18. Ephesians chapter 6 verse 10 to 18. Isa itong independent sermon. Ito ang salita ng Diyos. Finally, be strong in the Lord and in the strength of His might. Put on the whole armor of God, that you may be able to stand against the schemes of the devil. 12. For we do not wrestle against flesh and blood, but against the rulers, against authorities, against cosmic powers, over this present darkness, against the spiritual forces of evil in the heavenly places. 13. Therefore, take up the whole armor of God, that you may be able to withstand in the evil day, and having done all, stand firm. Stand therefore, having fastened on the belt of truth, having put on the breastplate of righteousness, and as shoes for your feet, having put on the readiness given by the gospel of peace. 16. In all circumstances, take up the shield of faith, with which you can extinguish all the flaming darts of the evil one. And take the helmet of salvation, and the sword of the Spirit, which is the word of God, praying at all times in the Spirit with all prayer and supplication. To the end, keep alert with all perseverance, making supplication for all the saints. This is the word of God. Makaupo na po tayo. Ngayon, gusto kong talakayin natin yung passage natin sa pamamagitan ng pagtatanong ng mga WH questions. So, familiar kayo sa WH questions. What, when, where, who, why, how. Yun yung mga WH questions. Maraming masasagot sa atin dito yung mga katanungan na yun. Una, ano yung nakikita natin sa passage natin? Sa verse 10, sinabi dyan, be strong in the Lord and in the power of His might. Magpakalakas kayo sa lakas ng Diyos. Interestingly, yung sense ng original word na ginamit ni Apostle Paul ay klase ng kalakasan na naghahanda sa giyera. Magpakalakas ka kasi may giyerang paparating. At yung sinabi ni Ellicott, it means to be active. It is an active power to fight in the power of God's might working in us. Hindi ito passive na pinagtatanggol lang natin yung pananampalataya natin sa sarili nating kaluluwa, kundi mismo tayo mismo yung umaatake. Tayo rin mismo yung lumalaban. Pareho yan. Umaatake at dumidepensa. Yun yung sinabi sa verse 10 na be strong in the Lord in the power of His might. Ngayon, sino ang lalabanan? Who? Sa verse 11, binanggit ka agad yan. Put on the whole armor of God, that you may be able to stand against the schemes of the devil. Ang kaaway ay ang demonyo. It is
the person and work of Satan. That is our enemy. Our enemy is the person and work of Satan. Sinabi, the spiritual forces, spiritual authorities and cosmic powers that is present in this present world. Gusto ko pa sana i-expound yun. Kaya lang, papahaba talaga tayo kapag in-expound natin ng sobrang haba yon. Pero yung forces ni Satan na nilalabanan natin, isang klase ng laban, sinabi sa verse 12. So why? Why do we fight? Because we fight against flesh, not against flesh and blood, but against rulers and authorities and cosmic powers in the present darkness, forces of evil in the heavenly places. Dahil may totoong kalaban, may totoong kaaway, may totoong kadiliman, may totoong nagahari na kailangan nating talunin. Verse 13. Ngayon, ang tanong, another question is where and when? Saan tayo lalaban? Kailan tayo lalaban? Ordinarily, makikipaglaban tayo sa usapin na ito, araw-araw. Hindi yung ordinary. Araw-araw tayo makikipaglaban, kahit saan tayo mapunta, sa lahat ng regular na kinabibilangan natin, dahil interestingly, kasunod na kasunod, yung 6:10 ng chapter 5, verse 22, 21, hanggang chapter 6, verse 9. At lahat ng pinatungkulan nun ay mga regular kinds of our life. Sa marriage, sa bahay, sa trabaho. Pagkatapos nun, saka binanggit, may laban. May laban sa mga parte na to. So, specifically, binanggit dito because there is an evil day. Binanggit yan sa verse 13, that you may be able to withstand in the evil day. Yung evil day na yon, of course, ay mga special days of trials and temptations. Darating yung mga espesyal na panahon kung saan susubukin yung faith. May mga espesyal na mga araw, palagi tayong mayroon tayong palaging may spiritual fight. Totoo yan. Sa tayo mapunta, meron. Pero, may binabanggit din na the evil day. Ibig sabihin, mga espesyal na pagkakataon kung saan talagang tutoksuhin ka. Talagang bibigyan ka ng isang pagkakataon kung saan kailangan mo ipagtanggol yung pananampalataya mo, lumaban ka para sa pananampalataya mo. So, ordinarily, meron, especially ay meron din. Now, punta tayo sa details nung binanggit dito na baluti. The details of the full armor of God. Verse 14 hanggang 18. Actually, merong 6 lang na parts yung armor na binanggit dito. Una, yung belt of truth. Pangalawa, yung breastplate of righteousness. Pangatlo, yung shoes of gospel readiness. Pang-apat, yung shield of faith. Pang-5, yung helmet of salvation. At pang-6 ay yung sword of the Spirit. Sword of, yun yung salita ng Diyos, kinlarify dyan. Tapos yung iba, dinadagdag yung prayer. Kasunod sa last verse, sa verse 18. Pero sa ibang mga commentators, sinasabi nila yung prayer ay hindi kasama doon kung hindi sakop yung lahat. Hindi ako magpo-focus na isa-isahin ito. Hindi tayo magpo-focus na isa-isahin ito, anong mga ibig sabihin nito. Gusto lang nating sabihin na itong buong mga full armor of God, ito ay ebanghelyo. Ito ay ebanghelyong kalasag, ebanghelyong helmet, ebanghelyong belt, ebanghelyong sapatos, ebanghelyong espada, ebanghelyong armor. This is the full gospel armor of God. And this is both offensive and defensive. Twice mentioned ito sa verse 10, put on the whole armor of God, put on the whole gospel armor. Verse 13, put on the gospel armor. Binanggatian din niya ni Apostle Paul sa Romans chapter 13, verse 12. So, hindi ito first time. Sabi niya sa 13:12 ng Romans, let us therefore cast off the works of darkness and let us put on the armor of light. So, binanggit niya na ito in other parts of the scriptures. At bakit binanggit ito? Bakit ito yung ginamit ni Apostle Paul na metaphor? Bakit armor? Bakit pakikipagdigma? Dahil una, katotohanan yon, totoong may pakikipaglaban, spiritual, totoong may digmaan, spiritual. Pangalawa, nakaka-relate dito yung mga taga-Ephesians. Dahil yung Ephesus ay sakop ng Roman Empire at yung Roman Empire ay punong-puno ng mga sundalo. Kaya sila maraming nasakop dahil malakas yung military strength nila. Sobrang lakas nila. At yung mga sundalo, kita-kita na yun, nakikita nila yun madalas at alam nila na yung mga sundalo, ganito yung kasuotan. Ito yung kasuotan nila para sa pangdigma. At yun yung meron na alam ni Apostle Paul na makaka-relate sila.
Makaka-relate sila, they know the Roman legionnaires, they know may tinatawag pang Praetorian, na guards, iba't ibang klase ng mga sundalo, may iba't ibang klase ng mga kalasag, iba't ibang klase ng mga baluti, at sinabi ni Apostle Paul, katulad yan yung spiritual na buhay. Katulad niyan yung spiritual na buhay na mananalo lang tayo sa laban ng pananampalataya kung susuotin natin to, yung mga katotohanan na ito. Kaya ito yung message natin this afternoon from our passage. Pinapalakas ng Panginoon ang mga Kristiyano sa mga spiritual na giyera sa pamamagitan ng pagsusuot ng ebanghelyong baluti ng Diyos. To gear up the complete battle armor of God is how God strengthens Christians for the real battles, for the real crusades. So, may meron sa atin naman ang galing sa ibang mga churches, na mga more on sa charismatic and Pentecostal. May mga book nga akong nakikita na pinoportray yung spiritual warfare na parang may hindi tayo nakikita na may magkalaban. Si San Miguel, may espada, tapos nilalabanan yung demonyo. Nandun sa, beer ba yun? Iniisip nila, gano'n yung nangyayari. Na may hindi tayo nakikita na naggegera. Pero, literal, naggegera pa rin sila. Hindi gano'n yung pinag-uusapan natin na gera dito. Yung gera na pinag-uusapan ay hindi unseen war na parang one-to-one na katulad din ng gera natin dito sa lupa. No. Ang pinag-uusapan dito ng gera ay gera ng katotohanan at kasinungalingan. Ang pinag-uusapan dito ng gera ay gera ng pagsunod at pagsuway. Yan yung pinaglalabanan. Yan yung pinagtatalunan. Yan yung laban na kinabibilangan ng mga Kristiyano. Maniniwala ba tayo na nanalo ba yung kaaway sa mga kasinungalingan na pinaniniwalaan natin? Nananalo ba yung kaaway sa mga kasalanan na tinutokso nila tayo doon? O nananalo ba sa panig ng Diyos na sumusunod sa Kanya at ang pinaniniwalaan ay mga katotohanan niya? Yaan yung pinag-uusapan nating digmaan. Digmaan ng katotohanan, ng pagsunod, at digmaan ng kasinungalingan at ng hindi pagsunod. So, gusto lang natin i-clarify. Yan yung pinag-uusapan, yan yung dahilan kung bakit natin kailangan paniwalaan at kailangan natin isuot yung ebanghelyong baluti ng Diyos. And the Apostle Paul noted two figures in this Christian battle. May dalawang figure, may dalawang character na pinapakita si Apostle Paul na present dito sa pakikipaglaban natin. So, we will see here God on one side, and Satan on the other side. Sino ang Diyos sa mga spiritual na pakikipagbaka? According sa passage natin. Sino si Satanas? Anong meron sa kanya dito sa passage natin, sa Kristiyanong pakikibaka natin? So, titignan natin yan. Una, the God who equips you for the battle. Ang Diyos na hinahanda ka para sa digmaan. At pangalawa, the devil who plans for your sure fall. Ang diablo na pinagpaplanuhan na ikaw ay patumbahin. Ang diablo na sinisigurado na ikaw ay maging talunan. Yan yung dalawa na karakter. Una, ang Diyos na hinahanda tayo para sa laban at ang Satanas na pinagpaplanuhan na tayo ay patumbahin. So, tignan natin yung una. Ang Diyos dito sa Kristiyanong digmaan. Nagsasalita ang Diyos, tandaan natin, ang Bible ay salita ng Diyos sa pamamagitan ng tao. Therefore, kapag binasa natin itong verse 10, ito'y totoong salita ni Apostle Paul sa totoong mga taga-Efesos, pero totoong salita din ito ng Diyos para sa mga Kristiyano. Ginagamit ng Diyos si Pablo para sabihin yung pinapasabi niya. No, kapag binasa natin yung verse 10, hindi lang to si Paul, Diyos to. Hindi lang to si Apostle Paul, Diyos ito. Sabi ng Diyos, finally, be strong in the Lord and in the strength of His might. Sabi ng Diyos, magpakalakas ka sa lakas ko. Magpakalakas ka sa lakas ko. Paano sila mas lalakas? Paano sila mas titibay sa pananampalataya? Sinagot agad sa verse 11, by putting on the whole armor of God. Sa pamamagitan ng pag-iisip, pagninilay, pagsusuot, pag-alala ng buong ebanghelyong pananampalataya. Pero dito, makikita natin yung Diyos. Gusto niya pala na lumakas ako para manalo ako. That's the
what God wants. Yun yung sabi niya sa verse 10 eh. Sabi niya, magpakalakas ka sa lakas ko. Suotin mo to para hindi ka tumumba, para hindi ka matalo ng diablo. So we see here who God is. Sino yung Diyos dito? Yung Diyos pala natin, He is the God who is willing to empower us in this forthcoming spiritual wars. God is the strengthener of every Christian in all their spiritual battles. Ang Diyos pala yung tagapagpalakas ng bawat Kristiyano sa lahat ng kanilang mga espiritual na pakikidigma. Makikita natin yan, malinaw yan na Diyos yung nagsabi, Diyos pa yung nagbigay, Diyos yung nag-provide ng paraan para manalo tayo sa mga espiritual na pakikibaka. Kaya actually, napakalaking encouragement nito para sa atin. Dahil gaano man tayo kahina pa, spiritual, o gaano man tayo kalakas na spiritual, and there is room for progress. Merong room para palakasin pa tayo ng Diyos. Kung iniisip mo na mahina ka spiritual, Kristiyano ka pero mahina ka spiritual ngayon, yan ang estado mo bilang mananampalataya, there is an encouragement dahil yung Diyos mismo yung gustong lumakas ka. You can be spiritually stronger through the empowering grace of God. Hindi totoo na mananatili ka habang buhay na ganyan yung spiritual na estado mo. Hindi totoo yan. Kasinungalingan yan. Kasi gusto nga ng Diyos, mas lumakas ka eh. Gusto nga ng Diyos, isuot mo palagi, paulit-ulit. Isip-isipin mo yung mga katotohanan niya para lumakas ka. O, sa atin naman, kung ang estimation mo sa sarili mo ay you are spiritually strong and more mature than others, possible na tama ka. Pero huwag tayong magmalaki sa sarili nating lakas. Alalahanin natin na yung kaparaanan ng Diyos, mga pinapagawa ng Diyos, mga ibinibigay ng Diyos, yan yung paraan para mas lumakas pa tayo. Natalo si Goliath kay David kasi masyadong kumpiyansa eh. Kala niya wala nang laban tong David na to. Di ba sinabi rin yan sa Corinthians? Sinabi sa Corinthians, do not for those who think they stand, be careful lest you fall. Ibig sabihin, kung handa ka na, may mas paghahanda pa. Kung malakas ka na, may mas pagpapalakas pa. Dahil sila ng mga tumutumbay, sila nag-aakala na malakas sila. Kaya sabi ng Panginoon, hindi niya sinabi ng mga mahihina, magpalakas kayo. Mga malakas, okay na kayo. Hindi ka niya sinasabi. Ang sinasabi dito, lahat kayo ay magpalakas sa lakas na ibinibigay niya. Alam niyo yung Ephesus, yung Ephesian Church, sobrang laki ng testimony nito sa culture nila. Nung pumasok ang ebanghelyo sa Ephesus, sobrang bumaliktad yung culture nila. Kasi talagang, hindi ko na yata nalagay dito, andun yung temple ni Diana. Talamak na talamak ang idolatry doon. Pero dumating sa point, mababasa niya sa Book of Acts, na nagrereklamo na yung mga gumagawa ng Diyos-Diyosan. Sabi nila, nalulugi yung business namin. Kasi itong mga Christian, turo na huwag sumamba sa mga ginagawa namin. Sipin yun, humina yung idolatry business nila dahil sa pagpasok ng ebanghelyo. Panalo! May pinanalo na sila na laban. Dito rin yung account kung saan maraming mga naging Christian, sinunog nila yung mga books of magic nila. At tinuring na sobrang laki ng presyo, ng halaga ng mga libro nila. Pero sinunog nila dahil alam nila na hindi sa Diyos yun. Bumaliktad yung kultura sa Ephesus. Pero nung sinasabi dito, alam ni Apostle Paul, ganun yung nangyari, nabibuild na yung mga churches, pero sabi pa rin ni Apostle Paul, sabi pa rin niya, ginagamit siya ng Diyos, be strong in the Lord and the strength of His might. Hindi pa tapos ang laban. Hindi porket nagawa niya yan, hindi porket nanalo na kayo sa ibang areas ng buhay, lalo na sa Ephesus, ay tapos na yung laban. May mga laban pa kayong dapat ipapanalo. Ganon din tayo bilang mga mananampalataya. Nung naging reformed ang church natin, nung nangyari tayo ng outreach tayo, tapos naging church, naging finally covenanted, hindi doon nagtatapos ang laban. May mga ipapanalo ka pa na laban sa sarili mong pamilya, sa sarili mong bahay, sa sarili mong trabaho, sa sarili mong personal na buhay. Hindi mo iisipin na, o kaya naman, nagpapamember, naging member na.
Done. Legitimate na ako. Okay na. No, the war is not finished. Hindi pa tapos. Tuloy-tuloy yung laban. At yung Diyos ay nandyan para palakasin tayo sa mga susunod pa na mga laban na ibibigay sa atin na nakahanda. So, regardless kung marami ka ng pagkatalo sa spiritual na laban, marami ka ng pagkapanalo sa spiritual na laban, kailangan pagkatiwalaan mo itong Ephesians 6:10 to 18. Pagkatiwalaan mo yung Diyos na siyang magpapalakas para gawin ito sa'yo. Alalahanin mo ang ebanghelyo. What is the gospel? Ang Panginoong Jesus ay pinanganak, namatay, inilibing, nabuhay na muli sa ikatlong araw. Hindi lang para patawarin tayo. Yes, God redeemed us in order to forgive us. But Jesus Christ did not die and resurrect from the grave in order for us to live spiritually defeated lives. Hindi bumangon sa hukay si Jesus para mabuhay tayo ng mga talunan espiritual. Hindi ganyan ang gusto ng Diyos. Ang sabi ng Diyos, be strong in the Lord and the power of His might. Talunin mo. Labanan mo. Suotin mo yung mga kaparaanan ng Diyos para dapiin mo yung mga laban sa buhay, pananampalataya. Hindi mabuting balita na pinatawad ka tapos buong buhay mo ay iniisip mo na talunan ka. No. Rise, brethren, rise, stand up, remember the gospel, and then walk and fight. Huwag tayo pumunta sa sulok at isipin natin, wala nang mangyayari, talunan na ako spiritual, hindi na, eto na ang katapusan ko hanggang buong dulo ng buhay ko, ganito na lang ako. No! No! Hindi yan ang sinasabi ng Ephesians 6. Sinasabi ng Ephesians 6, tayo, tindig, magpalakas ka, laban. Tayo, tindig, magpalakas ka, laban. Lumaban ka, Kristiyano. Lumaban ka sa pananampalataya. Ang Diyos mismo ay gusto at kalooban niya at nagbibigay siya ng mga espiritual na pagkapanalo laban sa kasinungalingan at temptasyon at mga kasinungalingan. Pangalawa, dito tayo medyo kailangang mag-elaborate dahil usapin ito ng demonyo. The devil who plans for your sure fall. Maraming mga kalaban tayo, actually tatlo yung main na enemies na binanggit sa Bible ng mga Christians. The world, the flesh, and the devil. Sinabi yan sa 1 John, sinabi rin yan sa Galatians, sinabi yan sa 1 Peter. Pero sabi sa Ligonier, na ultimately, to fight any of this is to fight the enemy himself. Pag nilabanan mo yung kahit alin sa tatlong yan, nilalabanan mo na yung diablo. Kasi pag lumaban ka, nanindigan ka sa mga pagsuway ng mundo, sa mga kasinungalingan ng mundo, sumusuway ka rin sa namumuno sa kasalanan. Naninindigan ka, hindi ko kayo susundin, hindi ako maniniwala sa kasinungalingan pinagsabi nyo, ibig sabihin, hindi mo sinusunod yung pinuno nila. Ganon din, kapag nilalabanan natin yung pagkamakasalanan nating puso, nilalabanan din natin kung sino yung nagsimula, nagpapasok sa creation ng kasalanan. Walang iba kung hindi si Satanas. And when we war against the devil himself, we fight Satan directly. At dito sa passage natin, binabanggit na isa lang ang paraan para manalo kay Satanas. Yung baluti. Yung ebanghelyong baluti. Mamaya natin kakantahin. Yung mighty fortress is our God. Ang makakatalo lang sa kanya ay ang salita ng ebanghelyo. Ang salita ng ebanghelyo ang walang iba kundi makakatalo kay Satanas. The devil can only be fought using the gospel. Gospel truth, gospel righteousness, gospel salvation, gospel proclamation. Hindi natin siya malalabanan ng kung ano-ano. Malalabanan natin siya ng ebanghelyo ng Panginoong Hesukristo. That is the gospel armor and weapons that is given by God. Kung mananalo tayo laban kay Satanas, it is impossible. It is impossible to win without the gospel armor of God. Imposible na magtagumpay laban sa lakas ng demonyo kung wala ang mga sagradong gamit ng Diyos. And in this point, tama si C.S. Lewis. Dahil may dalawang errors na namamayani. Extreme. Extreme ba? Yung isang extreme, sila ng mga hindi naniniwala sa demonyo.
Sulat ito ni C.S. Lewis sa Screwtape Letters, sa preface niya. Sabi niya, merong mga hindi naniniwala sa demonyo, hindi naniniwala na nandyan sila, na nanunukso sila, and that is dangerous if you do not believe them. And on the other side, sila naman na masyadong preoccupied masyado na lahat na lang nangyari sa demonyo. Na parang ang trabaho ng demonyo ay guluhin ka lang. That's too much preoccupation as well. Hindi na maisip ano ba talaga yung pakay ng demonyo. Ay alam natin ang pakay ng demonyo ay kasinungalingan at pagsuway. That's the goal of the demons. Ang gusto nila, maniwala ka sa kasinungalingan, at ang gusto niya, suwayin mo ang Diyos. That's the point of, that's the purposes of these devils. So kailangan mailatag natin dyan, evaluate mo yung sarili mo, na parehong hindi tamang pagtingin yon sa demonyo. Ang gusto ng demonyo ay lumayo ka sa Diyos, patumbahin ka sa pananampalataya. Iyan ang target ng Satanas. Alam din natin na si Satanas ay walang laban sa Diyos. Kung sinabi natin na may dalawang figures, Diyos at si Satan, hindi natin sinasabi na pantay sila. Hindi natin sinasabi na kailangang medyo laksan pa ng Diyos para manalo siya. Hindi natin sinasabi yan. Walang laban si Satanas laban sa Diyos, pero tayong mga Kristiyano ay walang laban din kay Satanas. Ikaw bilang Kristiyano, sa sarili mo lang, wala kang laban kay Satanas. Alam nyo, tinalo na ni Jesus si Satanas. Sabi sa Genesis chapter 3, verse 15, basag na yung bungo niya. Nung namatay si Jesus sa krus, tinapakan niya yung ulo ng ahas at basag ang bungo ni Satanas. Pero alalahanin natin na kahit basag na yung bungo ni Satanas, lumalaban pa rin siya. Nagpupumiglas pa rin siya. Sinabi rin sa gospel narratives, yung stronger man will bind the strong man. That's about Jesus and Satan. Jesus is a stronger man who bound Satan. Si Satan ay bound na. Sinabi rin yan sa Revelation. Sa Revelation, dahil sa Ebanghelyo, sa krus, kamatayan, pagkabuhay, si Satanas ay nakagapos na. Pero alalahanin natin, lumalaban pa rin siya. At kahit dun sa pinakamahina na mga kalagayan ni Satanas, wala pa rin tayong laban sa kanya, sa sarili natin. Huwag nating isipin na labas sa Diyos ay may laban ka kay Satanas. He's powerful and dangerous for us. Kaya kung meron tayong pag-iingat na gagawin, pag iniisip natin Satanas, demonyo, sana ang isipin natin na nandyan sila para patumbahin ka sa pananampalataya. Bear that in mind. Ang gusto niya, kung ikaw ay hindi mananampalataya, pigilan ka na manampalataya. Kung ikaw ay hindi mananampalataya, ang gusto ng kaaway, huwag kang magsisi sa kasalanan mo. Manatili ka sa kasalanan mo. Matapos yung buhay mo na hindi ka nananalig kay Jesus, yan ang gusto at plano ng kaaway. At kung Kristiyano ka, ang plano niya, bumaliktad ka. Huwag ka, tumigil ka sa pagiging Kristiyano, bumaliktad ka. Yan ang target ng demonyo. That is your spiritual collapse. Ang isa pang babala sa atin, huwag nating isipin na silang mga tao na mababait, pinag-usapan kanina sa Bible class, philanthropic. Talagang dami nilang kabutihang ginagawa sa buhay. Religious sila, moral sila, pero wala silang gospel. Huwag nating isipin na yung mga taong yon ay panalo kay Satanas. Talunan pa rin sila. Kung walang ebanghelyo sa buhay nila, kahit gaano sila kinahangaan ng maraming tao, gaano daming kagandahang loob yung ginagawa nila sa mundong to, kung wala silang ebanghelyo, yan ay talunan. Alam niyo kung ano yung perfectong plano ni Satanas? May nabasa ko somewhere, but hindi ko na maalala yung reference mismo. May nabasa ko somewhere, ito yung perfectong plano ni Satanas, na lahat ng taga-Antipolo ay mag-church. Lahat tayo dito ay magbibigayan, magtutulungan sa isa't isa. Lahat tayo ay magtatrabaho ng maigi para ma-providean yung mga pamilya natin. Pero hindi tayo magsisisi sa kasalanan at mananampalataya sa Panginoong Jesus. That's the perfect plan of the demonic forces. Kahit gaano kaganda, kabuti, huwag mo lang maalala si Jesus. Huwag ka lang manalig sa Kanya. Huwag mo lang maalala yung krus at eternidad. Yan ang perfectong plano. Kahit okay lang sa Kanya magsimba ka, basta wala si Jesus sa'yo. Okay lang sa Kanya
Pagandahin mo ng pagandahin yung mundo at pamilya mo at lahat, basta wala lang si Jesus sa'yo. In the biblical dictionary, that is spiritual defeat. In the biblical dictionary, that is spiritual defeat. Isang klase ng paraiso na walang Diyos. Isang klase ng paraiso na walang ebanghelyo. That is what Satan and his minions want. And that is the triumph of the devil. Hindi panalo yan. Huwag nating isipin na panalo yan. Pagkatalo yan. Gusto yan ng kaaway. Kaya tayo mga mananampalataya, mga minamahal ng Diyos, sabi ng New Testament, the beloved of God, maging convicted tayo na maniwala na walang kahit anong pagkapanalo kay Satanas kung wala ang kapangyarihan ng ebanghelyo ng biyaya. Yun lang ang pagkapanalo. Yung maniwala kay Jesus sa krus ng Kalbaryo na makasalanan ako, kailangan kong kapatawaran niya, at sa ebanghelyo niya mabubuhay ako. Yan ang pagkapanalo. Yan ang pagkapanalo. Diyan tinalo si Satanas. Sa kasaysayan, meron tayong tinatawag na crusades. Yung crusades sa kasaysayan, let me read yung proper definition. Ang crusades ay any military expedition undertaken by Christian empires, Christian powers, in the 11th, 12th, and 13th centuries to win the Holy Land from the Muslims. Yan, properly speaking, historically speaking, ito yung crusades. Ginegera ng Roman Empire, kasi naging Christian na daw yung Roman Empire, ginegera nila yung mga Muslim na nasa Israel. Kasi wala nang Israel, di ba? Pero nakatira doon ay yung mga Muslim. Pinapakalat nila yung kanilang religion. So, ang crusades pala ay gera sa pagitan ng Roman Empire, Christendom, sa kanila. So, pinagpapapatay nila para daw kay Kristo. Pinagpapapatay nila para daw sa banal na lupa ng Diyos. And we know that they are particularly wrong. We know mali yan. Mali yung crusades. Mali yung pumapatay ka para sa Panginoong Jesus. Hindi yan tinuturo ng scripture. Alam niyo kung bakit mali yun? Kasi sinabi dito sa text natin eh. Verse 12, for we do not wrestle against flesh and bloods, but against principalities and powers, the cosmic powers over this present darkness. Hindi ang gera na ipapanalo ng mga Kristiyano ay hindi pagpatay, pagkitil, ituturing na kaaway yung ibang mga tao. Sa halip, huwag nating isipin na karnal kung hindi espiritual. Kaya maganda yung term na choose your battles wisely. Magandang isipin yun. Talagang dapat maging maingat ka. Anong laban yung lalabanan mo? Hindi lahat ng laban nilalabanan. Hindi lahat pantay-pantay. Choose your battles wisely. At pinakamahusay, pinakamarunong na isipin na ang espiritual na pakikibaka ay prioridad. Prioridad. At ano ipapriority mo makpakibaka spiritual? Yung sinabi sa 5:22 hanggang 6:9. Inaatake ni Satanas ang pamilya mo. Inaatake ni Satanas ang pag-aasawa mo, ang marriage mo. Inaatake ni Satanas. Ang magulang mo, inaatake ni Satanas. Ang loob ng sambayan mo, inaatake ni Satanas. Huwag mo isipin, may shield kayo. Ano yung shield? Sa trabaho mo, inaatake ka ni Satanas. Sa buhay iglesia natin, inaatake tayo ni Satanas. At anong gusto niya? Maniwala ka sa kasinungalingan, tumalikod ka sa kasulatan, sumuway ka sa Diyos, palikuran mo ang Diyos. Yan yung laban. Yan yung tukso. Yan yung malakas na strategiya, na taktika ng kaaway sa sarili mong mga kinabibilangan. At sa karunungan, yan ang sinasabi niya, sa karunungan ng Diyos, yan ang sinasabi ni Apostle Paul. You should battle with the gospel specific areas of your life. Huwag mong hayaan na patumbahin ng Diyos ang pag-aasawa mo, ang marriage niyo. Huwag mong hayaan patumbahin ng Diyos ang pamilya mo, na hindi sumunod ang pamilya mo sa Diyos. Huwag mong hayaan na patumbahin ng kaaway ang iglesia natin. Huwag mong isipin na ang kaaway mo ay yung mga tao. Ang pinakaaway mo, hindi ang misis mo.
Ang pinakaaway mo, hindi ang mister mo. Ang pinakaaway mo, hindi ang anak mo. Ang pinakaaway mo, hindi magulang mo. Ang pinakaaway mo, hindi yung katrabaho mo. Ang pinakaaway mo, hindi yung mga kasama natin sa church. Si Satanas. Ang kadiliman. We do not fight carnal fights. Families and friends and workmates and churchmates are not the real enemies. War against the real enemy. Bilang pagtatapos, we have God, we have our God who empowers. We have an enemy to defeat. We have a battle to fight. We have a war to win. And we have the gospel as our armor. Manindigan ka, lumaban ka, lumaban ka. Manalangin tayo. Ama namin, Diyos Amang makapangyarihan sa lahat, salamat po